Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay si Ripple daw po ay maaaring mag-dump or magbenta ng napakalaking amount ng XRP token na ayan para i-liquidate ito at ito ay maaaring higit sa 96 million na XRP token at yan kung idadump po nila ito ay posibleng bago matapos ang taong 2023. Kaya yan, kung idadampo talaga nila ito ay hirap nang makaangat or umakyat ang market price ni XRP ay mas lalo pa siyang babagsak at mas lalong mahihirapan talaga siyang umangat kung ganito yung gagawin ng Ripple. Kasi galing po kasi ito, meron po kasi silang inalalabas na galing sa escrow. Yan, at ang ginagawa po nila rito ay binebenta po nila ito. Yung request ng community, yung XRP ni community ay sunugin na lamang dapat nila ito at huwag nila itong ibenta. Pero yan, mukhang ang ginagawa po ng Ripple ay unti-unti po nila itong binebenta sa market or liquidate. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, as 2023 draws to a close, Ripple could sell over 96 million XRP coins currently being held in its main wallet address. Kaya ayan, laki po niyan. Higit 96 million na XRP coins ang kanilang posibleng ibenta bago raw matapos ang taong 2023. Prominent crypto payment Ripple has been spending a huge chunk of the tokens unlocked from escrow. Kaya yan. Yan na nga yung sinabi ko kanina, galing po yan sa kanilang escrow. At yan, maraming ang nagre-request na sana sunugin na lamang lahat yung laman ng escrow na ito. Kasi ito raw po kasi yung posibleng nagdudulot sa selling pressure dito kay XRP kung bakit ito hirap makaangat. Ripple Escrow System. For context, the Ripple escrow system established in December 2017 was programmed to release 1 billion XRP monthly. Kaya yan po yung tinatawag nilang Ripple escrow system. Na-establish pa ito noong December 2017 at ito po ay nakaprogram na sa kada buwan ay naglalabas ito ng 1 billion na XRP token. As parts of effort to stabilize the XRP market, Ripple usually relax 80% or 800 million of the 1 billion XRP back in escrow. Most of the remaining 20% or 200 million XRP coins are sent to the company's main wallet labeled Ripple One. Kaya yan po yung nangyayari. Para ma-stabilize raw yung XRP market or yung market na XRP ay ito yung dahilan kung bakit nila ginawa itong Ripple escrow system na ito. At ang ginagawa po nito ay ginagawa po ng Ripple. Yan, kasi meron po silang naglalabas po ito ng 1 billion na XRP kada buwan. Ngayon, yung 80% po nito or yung 800 million na XRP token ay rini-relax ni Ripple. Binabalik po niya sa escrow. Kaya, ayan, yung 20%, yung 200 million na XRP coins ay ito po yung napupunta sa kanilang main wallet. Yan, yung company's main wallet po nila na nakalabel na Ripple One. Interestingly, the company then distributes the tokens to different unlabeled addresses before they eventually find their way to centralized exchanges where they are sold via blind bid-ask transactions. Kaya yan, pagkatapos pong ma-send dito sa kanilang main wallet ay yung 20% na yan ay madidistribute naman po yan sa iba't ibang mga unlabeled na mga addresses. At yan, kung naikalat na yan sa iba't ibang mga addresses ay mapupunta yan na yan sa mga centralized exchanges para maibenta. Kaya yan, Ripple spends 240 million XRP in December. Kaya yan, ngayong buwan lamang ng December ay
nag-spend na po sila ng umaabot ng 240 million na XRP. In a routine procedure, Ripple sent 200 million XRP from the 1 billion coins unlocked in December 2023 from one of its wallet addresses labeled Ripple22 to the main account. Following the transaction, the spending wallet had a balance of 336,340,276 XRP as of December 1. So far, Ripple has spent 240 million XRP from the total sum in 3 tranches. Kaya yan. Kaya talagang nahihirapan. Ito kasi yung sinisisi ng XRP community. Itong escrow na ito. Dapat wag na raw po nilang ibenta ito sa mga exchanges. Sunugin na lamang daw nila ito. Yan, kasi ito yung nagdudulot ng selling pressure. The first spending occurred on December 6, 2023 with Ripple sending 60 million XRP to an unlabeled address. It also sent another 60 million XRP to the same unlabeled address 6 days later. Additionally, the company sent 120 million XRP to the same address on December 20, bringing Ripple One total spending this month to 240 million XRP or $148.8 million. Kaya ganyan na po yung kanilang nabenta. Kaya sila po yung parang kumikita. Kaya nagbebenta na po sila. Kaya, ayan, marami na po talagang nadi-disappoint dito kay XRP. Over 96 million XRP remains liquid. Ayan, may natitira pa na 96 million na XRP token at mukhang ihahabol po talaga nila ito na ibenta sa buwan na ito, December, bago magtapos ang taong 2023. With 240 million XRP spent in December, Ripple's main spending wallet now has a balance of 96.34 million XRP at the current price of 62 cents per coin. The Ripple One XRP balance is equivalent to $59.73 million. Ripple can decide to sell the coins before the year ends or keep them in the wallet until next year. Should Ripple choose to dump the 96.34 million XRP, the company is expected to do so without causing a negative impact on the price. Kaya yan. Pwede raw po nilang ibenta yung 96.34 million XRP na token na ito bago magtapos ang taon na ito, or pwede po nilang hintayin or maghintay para sa next year na lamang daw. Pero ayan, ayon po sa kanila, ayon po kay Ripple, kung pag ibebenta raw po nila itong 96.34 million na XRP, ay hindi raw po ito magdudulot ng negative na impact sa market price ni XRP. Pero ayan, supply and demand po yan. Paano naman hindi yan magdudulot ng negative impact kung idadump nila yan? Talagang magkukos yan ng negative impact. Ayan. Para sa akin, ewan ko kung ano yung dahilan ng Ripple or company ng Ripple kung bakit hindi raw ito magdudulot ng negative impact sa market price kung pag idadump nila ito. Ayan, yung mga whales nga kung pag gumagalaw tapos ginagalaw lamang nila ay nakakaapekto na yan sa ng negative impact sa market price. Kaya ayan, 40.70 billion XRP is still locked in escrow. Kaya ayan, ganyan po kalaki yung nananatiling nakalock sa escrow at unti-unti po yung mailalabas at tuloy-tuloy po yan na ibebenta ng Ripple. Kaya kung pag ganyan po talaga ay underperformance talaga, wala talaga magkakaroon talaga ng matagal na selling pressure itong si XRP. Tuloy-tuloy po na yan, kung pag habang hindi na uubos yung nakalagay dito sa escrow. Yan, siguro ay mag-uumpisan sigurong magpakita ng magandang performance itong si XRP kung pag ubos na yung 40.7 billion na XRP na ito na binebenta ng Ripple, or kung ititigil nila yung pagbebenta rito o yung ibabalik ulit nila, i-relax na lamang nila ulit sa escrow, or kung pagbibigyan nila yung kahilingan ng community na sunugin na lamang nila ito. Kung pagsusunugin na lamang nila ito, talagang sasabog talaga ang XRP. Kaya yan nga, meron tayong na-content sa mga nakalipas na video na may ganyan talaga, may lumabas na isang eksperto nagsasabi na sunugin na lamang lahat yung laman ng escrow.
While Ripple still has 96.34 million of liquid XRP stash in its spending address, its escrow account currently holds 40.7 billion XRP. The company will continue to unlock hundreds of millions of these coins from escrow until 2027. It is worth noting that the initial plan was to release 1 billion XRP from the 55 billion tokens locked in escrow for 55 months. Kaya yan, unti-unti po nilang i-unlock yung laman ng escrow hanggang sa taong 2027. Yan. Pero yung original daw na plano ay 1 billion. Yan yung kanilang ilalabas. Yan, 55 billion tokens. Yan ang mailalabas sa loob ng 55 months. Kaya yan. However, the hundreds of millions of XRP relock in escrow after each successful unlock. The company extends the deadline to 2027. Kaya yan po. Mukhang ang plano nila ay bebenta nila yung na-unlock na XRP token dito sa escrow hanggang sa 2027. Kaya yan, mukhang talagang kung pag ganyan po talaga yung sitwasyon ni XRP ay mukhang talagang yan, matindi ang kanyang selling. Makakaranas po siya ng matagal-tagal na selling pressure. Kaya yan, marami na akong nababasa na patay na si XRP. Yan, siyempre may masasabi ko naman dito ay talagang ganyan po kasi yung sitwasyon niya ngayon. Hindi naman po siya yung as in na patay na nandyan pa rin po siya. Yun nga lang at talagang parang parang sumasang-ayon nga ako na parang manipulated siya, parang yan, pero ganyan po talaga yung kanyang kalagayan ngayon. Talagang may selling pressure po talaga na nararanasan itong si XRP. Pero kung pag wala na po ito, yan, kung pag nag-decide yung Ripple, nagbago yung kanilang isip, ay yan, may pag-asa po na magpakita ng magandang performance itong si XRP. Kaya ayan. At saka syempre, yung kanilang pagbebenta rito, yung pagliliquidate nila sa galing sa mga escrow. Yan, sa kada pagbebenta nila ay pwedeng diyan po siya babagsak. Pero kung pagkatapos nilang magbenta ay posible pong makabawi sa XRP at diyan po siya siguro posibleng aakyat. Pero pagsapit na naman kung saan sila ay magdadump na naman si Ripple, ay diyan naman po siguro siya magkakaroon ng pagbagsak. Yan lamang po yung masasabi ko rito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.